Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang overtime patungkol sa kanyang advantages at disadvantages of both companies and employees. Ang overtime sa construction engineering industry ay normal na practice na ginagamit para makahabol sa schedule, ma-maximize ang manpower equipment at masigurado ang project delivery. Importante ito lalo kapag ang delays ay dahil sa weather, materials delivery at saka sa unforeseen site problems. At nagbibigay din ito ng flexibility para sa critical works gaya ng concreting, shutdown job o rush deadlines. Actually sa sa side ng project, advantage ng overtime nakakabawi sa mga nawalang working days. Nagbibigay ng option sa management na matapos on time kahit may delays. Optimize ang gastos ng equipment rentals at site overhead. At sa side naman sa employee or sa employee side, malaking tulong ang overtime dahil sa dagdag kita at nakakapag-motivate lalo na kung tama at patas ang OT pay. Kumbaga walang delays ang sweldo. Kasi pagka delays kasi ang mga tao ay nagsisialisan. So totoo lang. Pero sa kabila ng mga advantages nito, meron ding disadvantage ito. Ang problema nito, bumababa ang productivity rates ng normal na 8 oras na shift. Mas tumataas kasi ang safety risk kapag pagod ang tao. Mas malaki kasi ang gastos dahil sa OT pay. Sa employee side naman, pwedeng magdulot ng pagod, stress, burnout, at saka work-life imbalance at health risk lalo na kapag tuloy-tuloy ang overtime. Kaya ang bottom line ng karamihan ng mga engineers at companies, importante ang overtime bilang tool para makahabol sa delays at matapos ang critical activities. Pero dapat ito kontrolado. Gamitin lamang ito kapag kinakailangan. Kumbaga sobrang delays na or madidili pa lang, mag-uti na agad para hindi tayo magkaroon ng slippage. Yun ang importante. At matapos ang critical activities. Pero dapat kailangan hindi ito palaging aasahan. Kasi kapag palagi itong aasahan madalas, ibig sabihin may problema ang planning at manpower allocation or scheduling. Doon tayo may problema pagka palaging may OT. Kumbaga, ibig sabihin nito, sa regular days, hindi na hihit yung target. Kumbaga, base sa schedule, hindi natin na-hit yung target sa regular na pasok. So, ibig sabihin, either material delivery or management problem or scheduling lapses, something like that. Kaya, dapat balance ang paggamit ng overtime. Ang susi para sabay maging successful ang output ng project at hindi maapektuhan ang well-being ng workers. Yun ang common na mga advantage at disadvantage sa overtime. Yan lang ang masasabi ko tungkol sa disadvantage at advantages. Maraming salamat at God bless.